Kumustahan ang bayan? Harapan ng katwiran. Tayong kapatid sa naguguluhan. Palarong panalo ang magkakaibigan. Pasasalamat sa kabayanihan. Narito sina Kuya Alan, Ate Pia, at Tito Boy. Ito ang Cayetano in Action with Boy Abunda. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Welcome to Cayetano in Action with PA. Maupay ang gabi iyong atanan. Ako po si Boy. Naman po ang inyong Kuya Alan, kakampi nyo sa batas. Ipaglalaban natin ang totoo at patas. At ako naman ang inyong Ate Pia, kampyon ng kababaihan at kabataan. Handang ipaglaban ang inyong karapatan. Maraming salamat sa inyong lahat, sa mga nanonood, sa kanilang mga tahanan, sa inyong pagpili na makasama kami ngayong gabi. Maraming salamat. Exciting na naman ang gabing ito pero hindi natin alam kung anong magaganap. Nakakalungkot yung ating face-to-face. Walang kamalay-malay that early morning maaksidente tapos siya pa ang nagkaroon ng malaking problema. Bigla po pagkat niya, nandun na po, sumalpok siya sa akin. Huwag daw kami magreklamo, tutulong naman daw. Ang problema po, napabayaan pa rin kami kasi... Ate Pia? Sa payong kapatid, eto na naman tayo, no? Napakaraming Pilipinong napakabuti ang puso, nagpapautang, tapos tatakasan. 4 months nang hindi nahulugan yung sasakyan, nanghihinayin silang mahila. Iwala lang din. Akala namin, mahulugan po kami. Sa yes or no naman. Mga practical na sitwasyon na malalaman natin, pwede ka bang kasuhan o hindi pag yan ang nangyari sa iyo. Bawat isa sa inyo sa ating studio audience, may regalo. Mula sa Cayetano in Action. Hindi lamang mga regalo. Ilan sa inyo ang mananalo mag-uwi ng 10,000 pesos? O di kaya ay pagkakataon na magpaikot ng ruleta na pwedeng manalo ng 5, 3, or 2,000 pesos. Lahat ng ito ay magaganap dito lamang sa... May problemang legal ka Yung ba? anak ko, kanya-kanyang 3 years old. Pinaasa niya ako na hindi pala siya buntis. Paano ko po makukuha po yung anak ko pong dalawa? Magkomento o mag-message lang sa aming social media pages. We will assign you a lawyer if you want para nga mag-guide ka. You have a strong claim. Sa batas, wala tayong kawalan. Handang ipagtanggol ang inyong karapatan. Ipaglalaban natin ang totoo at yung patas. Sagot ka ng Cayetano in Action with Boy Abunda. Noel, maraming salamat. Anong reklamo mo? Anong kwento mo? So ganito yung Tito Boy. June 13, bumiyay po ako ng pedicab. Pumila po ako ng Purok 9. Di bali may pasahero na po, special. Bali binabaybay ho namin yung papuntang Walter. Hindi ko napansin yung motor na mabilis yung takbo niya kasi may nasa unahan niya pong motor. Bali nung nasa tapat na po kami ng Purok 8, biglang kumat sa linya ko. Bigla po pagkat niya, nandun na po, sumalpok siya sa akin. Tapos nung dinala naman po kami ng ospital, kinausap yung misis ko na wag daw kami magreklamo. Bali, tutulong naman daw. Siyempre, yung asawa ko, nakakaunawa naman. Ang problema po, napabayaan pa rin kami kasi yung sa bali araw-araw biyahe, pampamilya po yun. Anong nangyari sa'yo? Bali po, nagka-fracture po ako dito, Tito Boy. Saka to, close talaga yung bibig ko. 2 months mahigit. Dahil anong nangyari sa'yo nung nagkabanggaan? Nasubsob, bali nalaglag din po ako sa pedicab na binamaniho ko. Nablanko na po ako dito, boy. Kasi nung pagsalpok niya, dandaan pa po akong bumagsak eh. Pagbangon ko,
Parang naupo pa ako sa sidecar ko eh. Yung pasahero ko nasa labas na rin kasi tumalsik eh. Sa sobrang lakas ng impact niya eh. Nasaktan ang pasahero mo. Opo. Bali, nagpa-medical din po siya. Umakyat pa nga kami ng barangay. Gawa ng bladder sana. Isugod na daw sa ospital muna. Saka na daw yung bladder. Mga bandang alas 6 siguro dumating yung asawa ko. Tapos maya-maya dumating naman yung kapatid ng complainant. Kinausap nga si Mrs. Na wag na daw kami magreklamo para hindi daw makulong yung kapatid niya. Kinakausap niya nga yung Mrs. ko na wag magdemanda. Kasi grabe yung magana agad yung mukha ko nung na-disgrasya ako eh. Pero tumulong ba sila sa bayarin sa ospital? Wala naman po silang binayaran sa ospital. Bali, lumapit yung Mrs. ko sa malasakit para bumaba lang din yung bill. Una muna, Noel, tinanggap ba na siya ang may kasalanan? Opo. Nagkasundo ba kayo na, okay, ito ang aking babayaran sa'yo, ito yung ating usapan? Merong ganon? Merong mga amounts na pinagkasunduan ninyo? Ay, gusto niya na makipag-deal. Ay, ayaw pa nga namin sana, Tito Boy. Okay. Kasi gawa na may operasyon pa ako, tapos di pa ako makapagsalita kasi sarado pa yung bibig ko. Sabi ng misis ko, hindi kami pwede makipag-deal sa inyo nang hindi pa na-operahan yung asawa ko. Totally, ang hinihingi pa lang namin, yung sa araw-araw na biyahe ko, yun ang babayaran nyo. Pagkano lahat yon? Bali, yung sa araw-araw na biyahe ko, Tito Boy, pag lumabas ako ng alas 4 ng madaling araw, tapos umuwi ako ng alas 8 ng gabi, may malinis na akong 1K. Labas Okay. na yung pagkain namin doon. Humingi lang sana kami noon ng 70. Sabi nila, hindi nila kaya. 70,000. Tapos Okay. sabi niya, kung 10 yan, yung isang kapatid niya, kahit yung motor daw noon, isasanla daw para maibigay. Sabi ko, 10 araw ko lang din kikitain yan sinasabi nyo. Tapos sabi ko, Hal, kahit sa 50, anuin na natin, kaysa magpabalik-balik tayo dito. Wala naman tayo. Saan kayo nag-uusap nito? Sa barangay Sa po. barangay. Tapos, hindi pa rin. Yung kapatid naman yung nangako, magbibigay muna sila ng 30. Once na nakaalis daw ng ibang bansa, kasi mag-a-abroad yung kapatid, ang sinabi lang ng kapatid, pag kailangan pa, magbibigay pa sila. So anong pagkaintindi mo nun? Ang pagkakaintindi ko kasi dun, Tito Boy, ibig sabihin, kung hindi na kami magrereklamo, yung 20 na kulang, wala na yon. Kumbaga, hindi na nila ibibigay yon. Sinasabi nila dun sa nakakarating sa akin. Nabayaran na raw kami ng 30, tapos hindi na ako magpa-opera. Sino ba naman may gustong na hindi ka magpa-opera? Pag sinabi ng doktor sa'yo na kailangan mo ma-operahan kasi sa utak mo yan eh. So 30 lang ang naibigay. 30 lang po ang Nakaalis naibigay. ba ang kanyang kapatid? Hindi pa po. So ang pangako naman nila ay magdadagdag kung makakaalis. Pero hindi naman makakaalis. nakaalis, so wala silang naibibigay. Wala po. So ano ngayon ang gusto mong mangyari sa iyong pagdalaw at pagtitiwala mo na ibinigay sa amin dito sa Cayetano in Action? Kasi hindi naman magkakaganito eh. Hindi rin magugutom yung 3 maliliit kong anak eh. Kung hindi siya nalasing na ganun siya magpatakbo, wala sana ako dito, hindi ko sana idudulog to eh. Magpapa-opera ako, Tito Boy. Ang problema nga, inaantay namin yung schedule ng doktor. Inaano nga nila, Tito Boy, ganito. Yung 20 daw, para sa pang-maintenance. Tapos yung 10 daw, pang-budget namin. Yung pangkain. So yun ang computation nila sa 30. Oo, Palinaw ba yun doon sa inyong pag-uusap sa barangay? Bali, ang sa barangay lang na sinasabi, nagkasundo daw na yun sa 50 ay 30 mo nang ibibigay. Ang panggastos mo nga sa ospital. Opo, yung 20 nun, okay. tapos yung 10, pangkain. Pumayag ka. Sa kagustuhan ko, Tito Boy, na hindi na magpabalik-balik, tinanggap ko na lang. Ayoko na ma-stress eh, masakit na sa ulo eh. Masama na nga ako yung pakiramdam ko, tapos para pa tayong nakikilimos ba? Pag pupunta ka ng barangay, papatawag sila. Tapos, mga ngako lang. Kung tutusin, Tito Boy, yung 50 na hinihingiling namin, kulang na kulang pa yun eh. Pero ngayon, pag nililingon mo ang iyong pagpayag, mali ang desisyon mo. Opo, totoong mali po. Ang dami nagsasabi sa akin, ba't ka pumayag? Yun mo, ilang buwan na ako hindi nakapagpasada, tapos iiyakan ka ng anak mo. Iiyak yung bunso mo, 3 taon. Na, pa, gutom na. Siyempre, kahit masakit na nga, Tito Boy, yung sa bunganga ko, pinilit ko na.
Ayaw pa nga ng operator ko eh, kasi hindi pa raw nagsasabi yung doktor ko na pwede na ako mamasada eh. Hindi ko na lang sinabi. Ang ginagawa ko na lang, makakuha lang ng pangkain, tigil na. Alam mo, nakakuha ko ng pang-almusal namin, ng pamilya ko, titigil na. Tapos sa tanghali, mamamasada ulit ako. Tapos pag tigil ulit, nakikita naman ako ng mga barangay eh, na namasada ko. Pero hindi talaga kami nakakakuha ng yung tulad dati na may tatabi ka kahit pa paano. Eh ngayon, wala talaga. Bakit ka dumalaw sa amin dito sa Cayetano in Action? Ano ang gusto mo? Ang gusto ko sana, Tito Boy, ibigay niyo yung nararapat. Tapos, ang sinasabi nga namin sana na pagtapos ng operasyon sana. Tapos yung sa mukha ko pag nangyari, hindi naman ako ganito dati ang mukha ko eh. Nasira dahil sa kanya. Hanggang 30 nga lang daw sila. Eh, hindi kami nanghihingi ng sobra. Ang hinihingi namin yung sapat. Kung ano man ang pinagdadaanan niya sana, Tito Boy. Huwag sana siyang iinom at tatakbo ng kalsada kasi tulad ko, may pamilya ako. Noel, narinig namin ang iyong kwento. Mamaya makakasama natin si Kuya Alan, Ate Pia. Pag-usapan natin yan. Maraming salamat. Salamat din po, Tito Boy. Aling Baby, maraming salamat po. Apo. Hindi po dumating dito sa atin, pero inimbitahan ho natin si Toto. Opo. Pero kayo po ang officer in charge sa Lupon sa inyong barangay. Apo. Ano po ang nais niyong ibahagi sa amin? Inano na sa Lupon kasi po hindi nga po sila nagkasundo. Before, sa napagkasundoan nila, doon pa lang sa pag-blatter. Yun nga po yung sinasabi ni Noel na 1K everyday kasi yun daw po ang kita niya. Ang trabaho lang po naman ng respondent is cruise. Sabi ko naman sa kanya, parang yung asking price nyo, hindi talaga kakayanin ng respondent. Kaya lang, siyempre, kami po, nakikipag-compromise, ayusin natin, mag-meet sila, both sides. Hanggang sa, ang respondent po is nakapagbigay na ng 19,000 para sa maintenance, sa mga gamot nila. Before, dahil sobra nga ang nangyaring damage sa mukha niya. Hindi, ano po, sumon. Hindi, hearing kami. Hanggang sa, para matapos na ang kaso, para hindi na pabalik-balik, napapagod na daw siya pabalik-balik, sabi ni Noel. Humihingi na lang po sila ng 50,000, tapos na po. Mag-amicable settlement na lang sila. Maano po ang respondent, hindi na talaga kaya. In fairness naman po sa respondent is, willing naman po silang tumulong. Nakikita ko yun sa pag-hearing namin, yung 50,000 po sa totoo lang, mag-o-opera, hindi talaga po kasya. Pag na-opera po siya, matitigil po siya sa pamamasada. Paano po yung mga anak niya? Yung kakainin ng mga anak niya, yung daily nila. Kasi meron po kaming procedure na inaano po sa barangay, meron kaming date na dapat na matapos. Sa hinihingi po nilang 50,000, naghain ng respondent na magbibigay po sila ng 30,000. Parang nagsanlanas lang sila ng bahay para lang may ibigay. Pero yung pong 30,000 na yun, once na nakaalis yung kapatid na nag-assist kay Toto pag during hearing, magbibigay pa rin din po sila. Parang yung sa 30,000 po, hindi po natatapos yun. Pansamantalang yung sabi ko na, kung gusto nyo, nasa sayo, tanggapin nyo. Pero medyo malaking halaga. Kung pipigain, wala naman po talagang mabibigay na yung Ang naging problema kasi, hindi nakaalis ang kapatid. Nag-iintay pa po ng visa. Si Noel, kung siya'y magpapa-opera na, napag-usapan ba sa Lupon kung ano ang mangyayari? Yung 30,000, ang ko doon, panimula para maoperahan. Ang inaano lang naman nila, Noel, once na operahan siya, titigilan naman po siya sa pamamasada. Paano na naman po yung mga anak niya, yung kakainin po ng anak niya. Pero doon sa Lupon po, ang kanilang pinagkasunduan ay 50. Doon sila nagtapos. Opo. Kaya lang 30 lang muna ang 30 muna ang naibigay. The following na the 20. Pag nakaalis ang kapatid. So, at least po matulungan po si Noel dahil nakakaawa naman, nagmamasada lang, ganun. Kung maubos po si 30,000, yun po ang iniisip ko. Maubos si 30,000, tapos
Paano na po yung ano niya, yung pagkapo-opera niya? Okay. Yun lang ang aming gustong malaman kung anong napagkasunduan doon sa Yun lang lupon. po, oo. Mamaya ay kakausapin si Kuya Alan at Ate Pia. Oo, yun lang po. May nais pa kayong idagdag, Aling Baby? Kaya kami nagsikap din na pumunta rito po, sinamahan si Noel. Dahil nga po, sana matulungan po sila Noel, yung mag-asawa. Dahil nakakaawa po talaga ang lagay niyo. Aling Baby, at saka panagutan din kung may responsibilidad ang nakapangga kay Noel. Yung ginawa po niya, sa totoo lang, pwede siya makulong. Kung nakipagharap, di may Oo. maano yung side niya. Tutulong tayo kung ano man ang ating kaya. Pero sana'y si Toto, itong nakabangga na nagmamaneho na sabi ni Noel ay lasing, Tsaka isa pa po, Kuya Boy. Ay, dapat Ito, Boy, may pananagutan siya. Wala pong lisensya. pag-usapan natin yan. Aling Baby, maraming salamat po. Thank you rin po, Tito Boy. May problemang legal ka Yung ba? anak ko, kanya-kanyang 3 years old. Pinaasa niya ako na hindi pala siya buntis. Paano ko po makukuha po yung anak ko pong dalawa? Magkomento o mag-message lang sa aming social media pages. We will assign you a lawyer if you want para nga mag-guide ka. You have a strong claim. Sa batas, wala tayong kawalan. Handang ipagtanggol ang inyong karapatan. Ipaglalaban natin ang totoo at yung patas. Sagot ka ng Cayetano in Action with Boy Abunda. Ate Pia, Kuya Alan, si Stephanie, Noel, at saka si Aling Baby naman ay naroon. Maraming salamat sa inyong tatlo. Noel, naintindihan namin yung nangyari sa'yo. No? Napakaraming Pilipino, walang makuha ang trabaho. Napakarami din natatamad-tamad for someone who is like you. And I think majority ng Pilipino is like you na lahat ginagawa para madagdagan ng konting kita. Hindi biro yung sinabi mo na 4 ng umaga hanggang 8 ng gabi. Ginagawa mo lahat para sa pamilya mo, tapos maaksidente ka, tapos ikaw pa yung parang naglilimos. Naintindihan namin yon. And of course, kanina, Baby, nung nagsasalita ka at tinitignan namin yung kasunduan sa barangay, sabi naman ni ate, talagang humahanga siya, hindi lang sa barangay sa Taguig, but all over the country na mabigat din yung ginagampanan nyo. So let me start with the general rule, Kuya Boy. The general rule is ganito, no? Kung ikaw nakasakit, ikaw nakapinsala, at kasalanan mo, obligasyon mo ngayon yung pinsala. Pag may nabundol ka na tao, hindi siya nakapagtrabaho, 1,000 nung araw na yon, tapos pag papagamot niya ay 10,000, so 11,000 yon, obligasyon mo yon. Yan talaga ang batas. Pero tama yung sinabi kanina ni Ate Baby na kaya may mediation kasi nga yung kakayahan din ng magbabayad. So hindi pwedeng pilitin nung barangay si Noel o yung mag-asawa na tanggapin nyo na dahil hindi nila kaya. Kung baga, yun ay advice sa kanila. Practical advice. Kung halimbawa, ang danyos ay 70, pero nakita talaga ng barangay, 30 lang ang kayang bayaran. Napaka-importante malaman ng lahat na yung mediation, yung conciliation, nasa sa inyo pa rin yon. Pero ang role ng barangay, sana hindi na umabot sa korte. Bakit? Masyadong dumadami kaso, so bumabagal ang hustisya. Tapos hindi rin biro para sa iyo na magwi-witness ka, mag-a-absent ka pa para papunta doon. Siyempre, yung namang kakasuhan mo, that's even assuming na civil lang. Eh kung may criminal pa. Katulad nung drunk driving, may criminal offense yan. So kaya ka nga pinuntahan sa ospital, di ba? Para sabihin, para hindi ako makulong. Klaro na from the start, dapat lahat ng danyo sa'yo, karapatan mo yon. Kahit ang danyo sa'yo 70, pag sinabi, alam mo, bukod kasi sa actual na danyos, nag-isip ka, nag-alala misis mo, 100,000. Pwede rin yun. Yun lang kung magkakasundo kayo. Kaya kung hiningi naman ito, kasi nga ang memory ng tao pwedeng magkaiba. Kasi Noel, kung ano mapagkasunduan nyo, unless may pangloloko or unless pinilit ka, ibig sabihin wala kang consent dito, hindi na to basta't mababago. Kumbaga, valid na yung usapan nyo. So, kung ang usapan nyo ay 30,000, sarado, wala nang pinag-usapan, tapos yung usapan. So, yung good news lang sa'yo is, ang usapan nyo hindi lang 30,000. Kasi, klaro dito, sumang-ayon ang complainant na si Emmanuel Mariano
na halagang 30,000 bilang kabayaran sa halip ng 50,000 sa pinsalang tinamo sa aksidenteng kinasangkot nila ng respondent at nangangako rin ang kapatid niya na kapag nakaalis siya bilang OFW sa Turkey ay magbibigay ng karagdagan tulong sa mga medical procedures sa gagawin kay Emmanuel. So meaning, pagka meron ka ng medical procedure, pwede mo pang singilin sila. Pero may kulatilya na kailangan umalis muna. Bakit? Kasi wala silang ibibigay. So kung tingin mo tapos na yung 30,000, hindi. Kasi sila mismo kasama sa agreement na magdadagdag. Pero ang nakalagay lang tulong. So kung aabot ng 40,000, pwedeng ang tulong ay piso, pwedeng 1,000, pwedeng 5,000, pwedeng 10,000. Yun ang hindi nyo nalinaw ng husto. Diba? Paano pala kung, halimbawa, natapos ng operasyon, hanggang hindi pa siya nakakalabas, tapos nakita niya, nabiyahe na ako, sir. Di isipin niya, hindi niya na kailangan ng tulong. Paano yung naging damage ko? Iniisip ko kasi, pag naoperahan na naman ako, hinto na naman sa anak buhay. Kasi dapat nga hanggang ngayon, di ba dapat talaga ako babiyahe? Hindi pa ako pinababiyahe ng doktor. Kasi baka daw mauga pa na mauga. Na imbis na matanggal na yung sa bibig ko, na may sunod na sana yung operasyon dito, maantala tuloy, nagpaano na naman kami kaganina, anong tawag nun? Panoramic x-ray po. Ngayon po, hindi talaga alam ng doktor na bumabiyahe po siya. Hindi po namin sinabi na bumabiyahe siya. Tinawagan na natin yung RMC kung saan kayo nagpapagamot ngayon para tignan nga yung kaso mo. At hinihintay nga daw yung x-ray para makita kung nag-heal. Kasi pagkatapos nun, saka pa lang nila i-recommend kung pwedeng operahan. But ang ipinupunto ko, Noel, sa batas kasi pumayag ka sa compromise. Kita mo? So halimbawa, hindi ka pumayag. Pwedeng wala kang natanggap ni piso. Pwedeng sabihin ng korte, hindi, 120,000 yung utang. Pero kung wala silang property, ano din ang ihahabol mo sa kanila. So that's one reason why yung barangay sinabing, pwede mo nang tanggapin kasi eto, makukuha mo kaagad. So, kung sasabihin mo, it's not fair, hindi talaga po fair na nagtratrabaho ka, na perwisyo ka, na injure ka, nagutom anak mo, at may problema ka pa. But it's a question of anong pwedeng mangyari para hindi naman maging todo unfair. So, anong mas unfair sa'yo, decision mo yon. Meaning, mas unfair ba yung habulin mo yung buong 100, 150, 80,000, pero wala kang makukuha at ikaw pa gumagastos sa demandahan. Kasi ang mangyayari nun, pag hindi kayo pumayag, baby, ang tawag doon, magsa-certify. CFA po. O, CFA. Diba? So, certification that you can file action. Ginawa ng lahat ng barangay, pero hindi kayo nagkasundo, so sige, mag-file ka na. Tagig kayo eh. If you were any other place, I would stop at the general rule and yung interpretation ko kung anong mahahabol mo o hindi. But dahil sa tagig kayo, nung naglulupon ba kayo, nag-ano kayo, hindi ba sinabi sa inyo na may medical assistance tayo? Kalapit po kami ng medical assistance. Wala kami nagasto sa Taguig Pateros po, nakalapit po kami ng Malasaki. Hindi, dito sa RMC. Lumabas po kami na 100 lang po yung binayaran namin sa RMC. Kasi nga, taga-tagig tayo. May sari-sari tayong pondo, meron ng munisipyo, may DSWD, may malasakit, at pinipilit natin na pag-taga-tagig at walang pagkukunan, may PhilHealth pa, mababayaran yon. Wala po kami ginastos sa Taguig Okay. Pateros po. As in, yung bill po dapat namin is magte 10,000 po. Zero balance po talaga kami. Ngayon, kung tatanungin mo ko, kulang ba yung danyo sa'yo? Kulang. Meron bang programa ang national at saka ang local government yan? Meron. Sa DSWD, yung tinatawag na AIX, yung mga tao in crisis situation. Sa munisipyo, meron din. Meron tayong version nun. O kung absent ka ulit ng 10 araw, dahil ganyan, huwag ka mag-alala, ilalapit ko sa City Hall dahil may programa doon, babayaran kayo. Ako naman ang idadagdag ko, paramihan sa inyo, batang-bata pa. Bakit tayo nandito? Dahil may isang lasing na nasa daan, nakasakit at nakaabala sa buhay ng isang mabuting nagtatrabahong tatay para sa pamilya niya. Wala tayo dito kung walang lasing na irresponsable. Isang tatay na papaiyak dahil wala siyang mapakain sa anak niya. Dahil sa ano? Dahil sa isang totong naglasing. Tama ka. Ang pinakamay kasalanan dito, yung naka-aksidente. Pag sinabing drunk driving, ibig sabihin lasing ka. Sa regulasyon sa batas, pag ikaw nag-drive ng motor, ng truck, o ng public utility, 0.0. Ang hindi intoxication. Meaning, hindi mo pwedeng sabihin, boss, nakainom lang. So anyway, Noel, number 1,
valid yung agreement. So, yung 30,000 hanggang doon ka na lang. Pero, pag pumuntang abroad, sa interpretasyon ko naman, kung hindi man sa procedure sa araw na hindi ka pumapasok, pwede kang humingi ng additional. So, ibig sabihin, yung pinirmahan na 30,000, danyos ba yun? Gastusin ba yan sa pagpapagamot? Para lang sa kalaman ng lahat, pagdating mo sa korte, ang paniniwalaan, yung pinirmahan nyo. Right. So, ang pinirmahan nyo, 30,000 sa halip na 50,000 sa pinsalang niyang natamo. So, ibig sabihin, kasama na doon medical, kasama na yung hindi mo pagpasok kasi sa pinsala. Number 2, may programa ang city para doon sa operasyon mo, wag mo nang isipin yon at tutulong kami doon sa araw na hindi ka nakakapasok. Having said that, ang pakiusap ko, Ate Baby, sa mga nire-represent mo, dahil kilala nyo rin naman sila Toto, siguro din yung hindi umulit. Now, I'm surprised, pleasantly, na meron pala mga programa ang Taguig. And I'm sure other municipalities and cities, di ba, responsibilidad natin malaman kung ano yung serbisyo na meron ang ating mga pamahalaan. Actually po talaga, pinaliwanag ko naman sa kanya na huwag mag-alala about sa gamutan po. Pero worried kasi talaga siya sa pang-araw-araw po talaga namin kasi doon po kami nakaasa sa biyahe niya. Daily needs talaga po namin. Yung Pinaproblema. pang-araw-araw. Kasi maliliit pa yung bata na. Tutulong kami. Stephanie, huwag ka na mag-alala, naiintindihan namin. No? And unfair talaga yung nangyari. But part of our challenge in life is dealing with what is unfair and showing other people na bagamat ang binigay sa atin unfairness, ang sinosoli pa rin natin ay fairness pa rin pagmamahalin. We're in touch with yung Rizal Medical at mismo sa director at mamaya papakilala ko sa yung tutulong. Huwag ka na mag-alala, Noel. Isa-isayin natin yan. Salamat po, sir. Noel, Stephanie, maraming salamat. Ate Baby, maraming salamat. Thank you rin po. Isang sasakyang isinanla naman at ang maraming nangyari sa paikot-ikot na kwentong ito ang ating tatalakayin sa Payong Kapatid sa pagbabalik po ng... Sinamahan ng Cayetano in Action with Boy Abunda sina Noel at Stephanie sa Rizal Medical Center para sa kanyang follow-up check-up. Tinanggal na ang brace sa kanyang bibig at ayon sa doktor, hindi na siya kailangan pang operahan at pwede na siyang bumalik sa pagtatrabaho. Nagpadala rin ang programa ng bigas, mga prutas at blender para mapadali ang pagkain ni Noel at tuluyan na siyang gumaling. Gusto lang po namin magpasalamat sa Cayetano in Action with Boy Abunda sa pag-assist po sa amin dito sa hospital. Maraming salamat po. Thank you po. May problemang legal ka Yung Ah. ba? anak ko, kanya-kanyang 3 years old. Pinaasa niya ako na hindi pala siya buntis. Paano ko po makukuha po yung anak ko pong dalawa? Magkomento o mag-message lang sa aming social media pages. We will assign you a lawyer if you want para nga mag-guide ka. You have a strong claim. Sa batas, wala tayong kawalan. Handang ipagtanggol ang inyong karapatan. Ipaglalaban natin ang totoo at yung patas. Sagot ka ng Cayetano in Action with Boy Abunda. Mga Mars, problema sa paniningil ng sanla ang issue natin sa Payong Kapatid. At mula ito sa mga nagtitiwala na sa atin sa Facebook. True yan at ito ang sulat sa Facebook. Hello po. Pwede pong pa-advise. May nasanla po sa amin na sasakyan. Year 2019 pa po ito nangyari. May kasulatan po kami. Kapag di nabayaran, kukunin namin ang sasakyan. Di rin iniwan ang sasakyan nung naibigay namin yung pera dahil ibinabiyahe para panghulog nila. Hindi po kami nabayaran ng maayos hanggang naibenta nila ang sasakyan. Ano po ang pwede namin gawin para makasingil? Nagmamahal, Emmy. Charot lang. Yun yung sulat. So you have the letter, I have the details. Anong details? I'll do the chika. So ganito yan mga Mars. Si Jenny lumapit kay Emmy para isanla yung sasakyan nung kapatid niyang si Marlon. Ito palang si Marlon hindi nakakapaghulog sa bangko.
ng mga 3 to 4 months na. Matagal na yun. Matagal na, di ba? Tagal. So ganito, nagkasundo sila na 150 na sanla, 150K na sanla. 7 months to pay. With interest na 18K. Magkano naman yun monthly? Monthly is 24. Yeah. Oh. So okay, na-settle, di ba? Okay, Pero yung sasakyan, hindi pa pwedeng makuha ni Emmy. Bakit Kasi- kamo? Dahil ibabiyahe muna ni Marlon para may pambayad siya. Ay, anong klaseng sanla yung kung di mahawakan yung item na isinanla? Okay, sige. Napagkasundoan na nila yan. Nangyari na ang nangyari. So, what's next? Ano na nang mangyayari ngayon? Pwede mag-move on na tayo. Yun nga, hindi nga Oo, maka-moving forward ang bayad dahil hindi na nasundan. Nagpautay-utay ng 70,000 nung 2020 pa na October, hindi na nadagdagan. Kawawang Ed. Ang balita ko, naibenta na sa iba yung sasakyan. Pero walang naiabot kay Ate Emmy. Balita ko nga, sabi ni Marlon, pagpunta daw na asawa niya sa Turkey, doon siya makakapagbayad. Sandali lang, ang daming new characters, ha? Meron dami na Nalilito yun, na ah. ako. Hindi, parang wala nang mag... Pero ito pa, mas gugulo pa yan ha. Kasi nakapunta naman daw pala sa Turkey yung asawa. Oo. Pero ito yung latest ha. Hiwalay na daw yung asawa at si Marlon. At itong si Marlon, nasa Visayas na daw. Hala! Paano na makakasing Kaya- si Ate Emmy yan? Hala, Tito Boy, tulong na! Ang dami, no? Masalimuot na kwento. Madaming Pero ganap. buti na lamang po ay dito sa Kaitayon Action with BA. Narito po si Teacher Emmy para humingi ng payong kapatid kay Kuya Alan. Narito po siya. Good evening po. Teacher Emmy, Ate Pia, Kuya Alan. Good evening po, Ate Pia, Kuya Alan. Good evening, Teacher Emmy. Unang-una, thank you sa maraming kind-hearted na katulad mo na pag may problema yung ating kababayan, ay nagpapautang. Actually, nagpapaikot sa hirap ng buhay sa Pilipinas yung papaikot ng malilit na negosyo, nagpapaikot ng yung may makain ay talagang utang. Unfortunately, maraming nagiging problema sa utang. So why don't you elaborate ng konti kung ano yung circumstance ng pagpapautang mo at ano nangyari? Lumapit po kasi yung aking hipag. Kasi yung aking hipag, close siya doon sa girlfriend, si Jenny, ng aking bayaw. Sabi nila, ate, baka pwede mong sapuhin mo na yung sasakyan, isanla sa inyo ni kuya. Tapos sabi ko, sige, ipapaalam ko po muna kung papayag ang kuya mo. Pumayag naman po yung husband ko kasi nasa abroad siya noong time na yon. Pagkatapos po, nung nagkasulatan kami, ang sabi nga sa sulat, 7 months lang. Kasi po, 4 months lang hindi nahulugan yung sasakyan. Nangihinayin silang mahila, mahatak. Mabait naman po kami sa kanila. Wala namang tiwala lang din. Akala namin, mahulugan po kami. And tama, kaya nyo hindi kinuha yung sasakyan. Kasi wala Kasi silang doon nila kukunin yung pambayad din. panghulog, tsaka yung pang everyday po nilang panggastos. Tapos po nung first month pa lang ng hulog, hindi na po nabuo yung 24. 20 lang po yung naano nila. Hanggang hindi na talaga sila nakahulog. Umabot lang po siguro ng 65,000 lahat ang nahulog nila, pautay-utay. Umabot ng 2019 po sila nag-start. October 2020, yung 65K na nabuo nila. So after that, yung 2020, kailan kayo nagsimulang maningil na, hindi kayo nakakapagbayad, Yan, nung po nag-stop po amin na yung sila. sasakyan. Continuous naman po, monthly, nire-remind namin. Oo. Tapos si Jenny Pero din hindi po. mo pa kinukuha yung sasakyan. Hindi po. Tapos nung si Janeline po, ang sabi po niya, sige sa susunod na puro pangako. Kasi maglo-loan siya sa ganon, manghihiram sa mag-a-advance sa trabaho. And hindi mo kinukuha nga yung sasakyan para nga may pambayad sa'yo. Tama ba? O nagkaroon ba ng point na hiningi mo na yung sasakyan? Hindi po. Wala naman po talaga kaming planong kunin. And then, tama ba yung sasakyan na benta na? Or wala na? Opo, naibenta na po. Kailan nyo nalaman yon? 2021 pa yata. Nalaman nyo na lang after na ibenta na? Hindi po. Pinaalam naman po nila. Una nga Okay. po sa amin in-offer. Ayaw naman po na asawa ko kasi parang
Ayaw niya kasi parang laspag na isa kasi binabiyahe. Gusto niya yung bago. Okay. Kaya hindi namin tinanggap. So, nung in-offer sa inyo, ano sinabi? Bebenta namin? Para bayaran po kami, mabayaran kami. Okay. Tapos nabenta? Nabenta po, hindi naman po kami binayaran. Okay. So, basically, ang question mo ngayon, paano Paano kami makakasingil sa kanila? Medyo naging magulo na yung ano nila. Nagkahiwalay na yung boyfriend tsaka yung hipag. Pero sa pagkaalam mo, sino ang may utang? Dalawa po kasi silang nakapirman doon sa kasulatan. Si Jenny Lynn tsaka po si Marlon, yung magkapatid. Okay. Number one, ang maganda naman sa ginawa nyo, may kasulatan, no? Kuya Boy, marami na tayong na-entertain na problema, kayong mga maritim, wala man lang kasulatan. So, may kasulatan kayo, which is good. The second point, so number one, may kasulatan, yes. Number two, ano laman ng kasulatan? Kasi sa totoo lang, medyo nakakalito lang yung kasulatan ninyo dahil, syempre, may gumamit din ng legal terms ng konti. And pag binasa ko yung kasulatan, parang lumalabas, ikaw yung may utang. Tingin ko naman ang intensyon is sila yung umutang sa'yo. And tama ba ako na nakalagay doon solidary liability? Nakasulat yon. Ang ibig sabihin nun, pag narinig niyo yung term na solidary liability, pareho silang may utang. Pwedeng singilin lahat kay Jeneline, pwedeng singilin lahat kay Marlon, pwedeng hati, pwedeng kahit anong hatian. That's the meaning of solid. Kasi solid. Solid tayong may liability. Solid tayong may utang. Pareho tayong may utang, pareho tayong hahabulin. May properties pa sila. Sabi po, meron daw po sa probinsya. Tinatry po niyang ibenta para daw mahulugan. Mabayaran po kami. Ang tingin ko kasi ikaw at saka asawa mo, sobrang good faith. Pinapakinggan kita eh. Hindi, more than good faith ate, yung parang sobrang optimistic at saka mapagbigay. Kasi like, kung ako yon at may konti na akong hindi makakapagbayad, nung binebenta sa akin yung sasakyan, ang sasabihin ko, hindi ko bibilin, pero ako na magbebenta. Para pagbenta ko, iaawas ko na yung kita ko. So, nakita mo, nung binenta nila, wala ka nang narinig. Kasi nga, from your point of view, akala mo, sa'yo lang may utang or dalawa, tatlo. Pero maaring, Marami ang benta pala. nila, let's say, 300,000, pero yung utang na nila ay 800. So, talagang may tataguan sila. So, kaya ako tinanong kung may property, kasi eto na lang ang yung magagawa. One, habulin yung property nila. Diba? So, kung magkakasuhan, whether yan ay sa small claims, in the end, they will point to a property at pwedeng kunin yon, ibenta, ang ibibigay lang sa'yo, yung utang lang. Yung natira, ibabalik sa kanila. Tapos, ang problema mo pa, Teacher Emmy, I think, is that si Marlon is in the province. Yes po. Tapos, ang asawa, Nag-abroad po yung asawa. Tapos nakapag-usap din sa amin yung babae, yung asawa. Kasi siya naman po yung kasama nung Jenny Lynn, nung kumuha ng pera. Sabi niya sa amin, pag nakaalis po siya po yung maghuhulog na. ang nangyari, Pagdating sa abroad, ang dami pong naging dahilan. Kaya siya, nagpalipat-lipat siya ng employer kasi nagkaroon ng pandemic. Nagkagipitan, nagbayad pa siya ng ganun para magstay pa siya sa Turkey. Hanggang sa hindi na rin po siya nagparamdam. Tapos sa balitaan pero po na, mag-asawa pa rin sila ni Marlon. hindi na po. Naghiwalay po sila. That's the other problem, dahil hindi na nga mag-asawa Pero sila. yun, nakapirma din. Hindi po. Hindi, yung kapatid, si Yes. Jenny Lynn. Yun ang tama? problema. Kasi kung nakapirma yon at may employment yon, Pwede mo habulin. may paraan yun eh. Si Jenny Lynn nasaan? Balita ko po, nag-work dito sa MOA po. Oh, but you don't exactly know where she is. Yun ang problema. Ako personally, I don't know if our lawyers will agree on ate. Filean mo na sa small claims. Oo. Diba? Tapos problema na nilang mag-respond. Tapos pagka may judgment ka, whether sweldo niya or kung may property, mas madaling habulin na yun pati nung sheriff nung Yeah. korte. Yeah. Kasi hindi naman parang criminal case yan na walang bawian na basta na na-convict ka, di ba? Ito naman, at any point in time na makipag-usap na, kahit yung small claims court, gusto yun. Pag sinabing, Judge, nagkasundo na po kami, magbabayad kahit na matagal po, yung 3,000 naman, kaso sa wala, payag na ho kami sa ganun. Pwede naman mag-assist yung lawyers namin kung saan magpa-file, etc. Diba? Para nga lang, ma-start yung process, diba? At least, bumalik sila para makipag-usap.
Pero we acknowledge your goodness. Ako kasi nung nagrereklamo ka, ikaw pa yung gumagawa ng excuses. Kasi wala na sila, naghirap na sila yung ganitong pera. You're a very good person. Teacher Emmy, maraming salamat. Salamat din po sa inyo. salamat. Kay sumulat sa amin sa FB. Opo. Oo, we appreciate that. Maraming salamat. Thank you rin po sa inyo. Okay. Sa advices po. Yes or no, Ate Pia, Kuya Alan, susunod na. Dito lamang po sa... Kaitano! Inactor! Kaitano! Itutuloy na ni Teacher Emmy ang pagpa-file ng small claims para masingil sina Marlon at Jenny. Una nang nakausap si Teacher Emmy ng abogado ng Cayetano in Action with Boy Abunda para maipaliwanag ang mga kakailanganin ni Teacher Emmy para makapag-file sa Small Claims Court. Matapos nito, sinamahan natin siya sa Metropolitan Trial Court at sa tulong ng Clerk of Court na si Miss Mabel Madamba, pinasagutan na ang mga dokumentong kailangan ni Teacher Emmy para makapag-file ng paniningil sa mga nagsanla sa kanya. Nagpapasalamat po ako sa Cayetano in Action with Boy Abunda at nabigyan po ako ng linaw sa mga legalidad sa pagpa-file ng small claims. Maraming salamat po. Cayetano in Action with Boy Abunda would like to thank Ensaymada from La Luna Cafe. Come home to a delicious tradition. We're located at 103 ML Quezon Avenue, Hagonoy, Taguig. Pick up coffee. Aficionado. Nutri-Chunks dog food. Keep your fur baby listo ganado with Nutri-Chunks. Rica de la Merced Furniture Designs. For inquiries, call 0922-853-1668. May problemang legal ka Yung ba? anak ko, kanya-kanyang 3 years old. Pinaasa niya ako na hindi pala siya buntis. Paano ko po makukuha po yung anak ko pong dalawa? Magkomento o mag-message lang sa aming social media pages. We will assign you a lawyer if you want para nga mag-guide ka. You have a strong claim. Sa batas, wala tayong kawalan. Handang ipagtanggol ang inyong karapatan. Ipaglalaban natin ang totoo at yung patas. Sagot ka ng Cayetano in Action with Boy Abunda. Kami nagbabalik po dito sa Cayetano in Action with BA, Ate Pia, Kuya Alan. Yes or no, narito po ang ating mga katanungan. Go! Ako muna Ate Pia, Kuya Alan, kumain po kasi ako sa isang maliit na karinderya sa may amin. Ngayon po, nakwento niya po na nung isang araw daw po, may isang grupo daw po na nag-order at kumain sa kanila. Pagkatapos po nilang kumain, isa-isa raw po silang patagong umalis. Pagkatapos po nun, hindi nila nabayaran yung bill. Pwede raw po ba nilang ireklamo or kasuhan yung nag-1, 2, 3? Yes or no? Yes, malinaw na malinaw yon. Sa batas, pag tinignan mo yung sa estafa, pag kumuha ka ng serbisyo ng iba, order ka sa restaurant, halimbawa, tapos hindi mo binayaran, klaro yon na pwede mong kasuhan ng criminal case yun. Ayun po, I get. Kuya Alan, Ate Pia, so meron po kasing nagbebenta sa akin ng high-end na phone and sobrang mura po nung presyo nito. Ngayon, aware naman po ako na galing ito sa nakaw. At ang tanong ko po is, may involve pa rin po ba ako or makakasuhan pa rin po ba ako kapag binili ko po ito kahit hindi naman po ako yung nagnakaw? Yes or no? Yes, kasi meron tayong batas na anti-fencing law, no? And dito, basahin ko na lang para maliwanag. Sabi dito, ano ba yung fencing? It's an act of any person who with intent to gain for himself or for another shall buy, receive, possess, keep, acquire, conceal, sell, or dispose of, or shall buy and sell, or in any manner deal in any article, item, object, or anything of value which he knows or should be known to him to have been derived from the proceeds of a crime of robbery or theft. So, pagka nasa'yo, binili mo, binenta mo, tapos you know or you should know, guilty ka.
Next question. Kuya Alan, Ate Pia, ginasgasan ng kapitbahay ko ang aking bagong sasakyan. Pwede ko ba siyang kasuhan? Yes or no? Yes, definitely. In fact, hindi lang civil case, kasi pwede mo kasuhan para bayaran niya. Pero yun nga, kung ginawa niya intentionally yun, pwedeng malicious mischief yun. Next. Ako na yun. Okay. Kuya Alan, Ate Pia, meron po kasi akong kaibigan na nag-drive ng laseng. Though wala naman siyang nasagasaan o nasaktan, pero hinuli pa rin siya. Tama po ba yun? Yes or no? Alam mo, Alan, ako sasagot niya na kasi galit na galit talaga ako sa mga lasing na nagda-drive eh. May batas tayo, year 2013 yon, so natatandaan ko pa nung dinebate namin yon, pinag-usapan namin yon. Pag lasing ka, bawal ka magmaneho. Kahit hindi ka pa nakasagasa, kahit na yung sasagasaan mong matanda eh, nandun na ugapan, bawal yon. Bawal. Bawal mag-drive ng lasing. Pagka ikaw ay nag-drive ng motorcycle or yung public vehicle, yung bang driver ka ng taxi, ng bus, yun talaga, ang level of intoxication mo dun, 0 talaga dapat. 0, 0, 0. Pag ikaw naman driver ng private vehicle mo, ano ba yun, Al? Parang 0.05. Pero yon, alam mo ba kung ano yung 0.05? Kaya wag mo nang alamin. Do not drive kung nakainom ka. Di ba? Matulog ka na lang dun sa kung saan ka man inabot ng party. Kaya nga, di ba, Kuya Boy, pag nanonood tayo ng usually mga foreign movies to, sana nga maging ano na rin yun sa mga local, natin, sitcoms, teleserya. Di ba sa mga foreign, pagka nakainom, pag may party, I'm the designated driver. Ako yung magda-drive. Hindi ako iinom dahil ako yung magda-drive. Very sila dyan. And dapat ganun din tayo. Very strict. Next. Ate Pia, Kuya Alan, yung friend ko, hinuli siya ng pulis kasi nakita siyang nakikipagpustahan at nakikipaglaro sa Caray Cruz. Illegal po pala yung larong yun. Yes or no? Bago sagutin yon, magpalit na kayong maritim ng mga kaibigan nyo. Yung isa, nagbebenta ng kakao. Yung isa, nagdadrive ng laseng. Yung sa'yo naman, nagsusugal. So, pini-question ko yung mga kaibigan nyo. Pero, sagot, yes, pwede siyang kasuhan. Madalas, nakikita natin, sinasabi ng tao, halimbawa, jaywalking. Ang dami naglakad nung umaga, walang nanghuli. Nung tanghali, ang dami naglakad, hindi mo hinuli. Nung hapon, ikaw naglakad, hinuli ka. Hindi mo pwedeng sabihin sa pulis, kanina pa meron ako hinuli mo. Basta't bawal, may karapatan kang hulihin at saka kasuhan. So yung illegal gambling, and ang definition ng illegal gambling is the reverse of legal gambling. Lahat ng gambling na hindi legal, ibig sabihin walang lisensya sa gobyerno, bawal yon. Di ba? So pwede kang hulihin. Dami nating natutunan. Diba? Pero, tama si Kuya Alan, dapat i-assess natin ang ating mga kaibigan. Mga problema natin, mga illegal. Pero ito hindi bawal. Dahil sa ating pagbabalik, marami ang mananalo. May mga nanalo ng 10,000 pesos. Ang runners-up, 2,000 pesos. Lahat mag-uuwi ng regalo. Dito lamang yan nangyayari sa... May problemang legal ka ba? Anak ko, kanya-kanyang 3 years old. Tinaasa niya ako na hindi pala siya buntis. Paano ko po makukuha po yung anak ko pong dalawa? Magkomento o mag-message lang sa aming social media pages. We will assign you a lawyer if you want para nga mag-guide ka. You have a strong claim. Sa batas, wala tayong kawalan. Handang ipagtanggol ang inyong karapatan. Ipaglalaban natin ang totoo at yung patas. Sagot ka ng Cayetano in Action with Boy Abunda. You guys ready to play? Yay! You know the rules of the game. Tayo tayo. Tayo tayo. Go! Runners-up, may 2,000 pesos. Ang mananalo, may 10,000. Pag natalo si Kuya Alan at saka si Ate Pia,
Pag hindi naman pinalad, makakapagpaikot ng roleta. You guys ready? So good luck! In 3, 2, 1, go! Ayan, 2,000 pesos. 2,000. Maraming salamat. Thank you din po. Salamat Okay. po. Thank you. Nay, dito ka. Ang iyong makakaharap ay si Ate Pia. Napakahusay niyan. Patalo din siya. Ano ngayon ang iyong nararamdaman? Parang magpapatalo siya. Okay, in 3, 2, 1. Magpapaikot ka ng ruleta. Ayan. Hindi. Sabi ni Kuya Alan, ano yun, Kuya Alan? Sabi ko, napakahirap pagka umiksakto sa linyang puti. Yung ganyan. So pag umiksakto doon, kahit saan yan, basta't puti, 10,000. 10,000. Go! 10,000! Nanalo po kayo ng 10,000 pesos! Sobrang salamat po. Nanay Marilyn, maraming salamat. Salamat po. Thank you. Salamat. Thank you very much. Dito naman tayo. You got it? Sige. In 3, 2, 1, go! Ate P has a gift for you. Thank you so much po. Baka na ba? Magplano ka ng mabuti dahil bihira matalo si Kuya Alan. In 3, 2, 1, go! Napakasaya. Pero katulad ng pangako natin, ay walang uuwi na walang regalo. Lahat meron! Thank you. It's time to say goodbye again for now, Kuya Alan. Yung isang lesson ko sa face-to-face, minsan pagsasabi mo lang unfair, hindi patas. Pag hinanap mo ng hinanap yung why, di ba, minsan yung pang makakadagdag sa stress, sa problema, and everything, di ba? So, rather than why, di ba, parang, what can you do? How can you make it a blessing? How can you cope? How can you solve the problem, no? Instead of keeping asking why, di ba? Let's start really acting as one community at magtulungan talaga. Ate Pia? Yun nga sa payong kapatid, katulad nga nung sinabi ko, siguro yung pag-uutang, ang pangangailangan at ang mabubuting puso, natural na sa buhay natin. So kung kayo ay magpapautang, mag-isip kayo ng maraming beses kung may kakayanan naman talaga kayong mawala yung pera na yon dahil may posibilidad na hindi makabayad ng umuutang. No? Hindi naman kaswapangan yun, kundi pag-iingat lang naman yun sa pinaghirapan na salapi. And nagbigay naman tayo ng guidelines, so I hope sa mga darating na panahon, magamit nyo yung mga leksyon na narinig nyo sa ating programa. So ang dami natin natututunan at maliban doon, meron pa tayong ensaymada. Mula sa Luna at meron tayong aficionados. Pero by your mere presence, maraming salamat. At sa lahat ng nasa kanilang mga tahanan who chose to be with us tonight, mula sa aming puso, maraming salamat. Kaya magwawakas tayo na uulitin ko yung laging paalala ng aming yumaong ama, huwag magpaapi, alamin ang batas. And on the positive side naman, di ba? Kung meron tayong legal na kaalaman, mas maipaglalaban natin ang ating karapatan. At kung tayo sa tama, dahil sa batas, wala tayong kawala. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kita-kita tayo ulit next week. Dito lamang po sa... May problemang legal ka Yung anak ko, natadya kanyang 3 years old. Pinaasa niya ako na hindi pala siya buntis.
Paano ko po makukuha po yung anak ko pong dalawa? Magkomento o mag-message lang sa aming social media pages. We will assign you a lawyer if you want para nga mag-guide ka. You have a strong claim. Sa batas, wala tayong kawalan. Handang ipagtanggol ang inyong karapatan. Ipaglalaban natin ang totoo at yung patas. Sagot ka ng Cayetano in Action with Boy Abunda.